Vian's point of view. 25 taong gulang ako at kung may isang bagay na natutunan ako matapos magtapos bilang summa cum laude, yun ay ang katotohanang hindi sapat ang talino para maging madali ang buhay. Nung araw ng pagtatapos ko sa kolehiyo, maraming nagsabi na magiging magandang kinabukasan ko. Marami rin ang nagsabing mabilis akong makakahanap ng trabaho dahil mataas ang mga grado ko at magandang record ko sa paaralan. Sa loob ng ilang buwan ay naniwala rin ako sa mga salitang yon. Ang akala ko ilang linggo lamang ako maghihintay bago ako matanggap sa isang magandang kumpanya o paaralan. Ngunit mali pala ako. Halos 1 taon akong nagpalipat-lipat ng aplikasyon. Kung minsan umaabot pa sa 3 o 4 na interview sa loob ng 1 linggo. Pero palagi ring pareho ang nagiging resulta. We'll call you. Maghintay na lamang po kayo ng update. Marami po kasing mas may experience. Paulit-ulit kong naririnig ang mga salitang yon hanggang sa unti-unti nang nawalang kumpiyansa ko sa sarili ko. Mas lalong naging mahirap ang lahat nang magkasakit ang papa ko. Si papang dating pangunahing pinagkukunan ng kita sa pamilya namin. Isa siyang mekaniko at kilala siya sa bayan namin dahil sa husay niyang mag-ayos ng sasakyan. Ngunit isang araw bigla na lamang siyang hinimatay habang nagtatrabaho. Nang ipasuri namin siya sa ospital, doon namin nalaman na may malubha siyang problema sa puso. Simula noon ay halos maubos ang maliit naming ipon. Habang tumatagal, lalo akong kinakabahan dahil pakiramdam ko wala akong maitulong sa pamilya ko. Labis nga akong nalulungkot dahil pakiramdam ko sayang ang talino ko, ni hindi ko man lang tumagamit para kumita ng pera. Isang umaga habang nag-aayos ako ng mga dokumento para sa isa na namang aplikasyon, pumasok sa kwarto si Mama. Vian, may naghahanap daw ng private tutor sa bayan. Napatingin ako sa kanya. Private tutor? Tumango siya agad. Narinig ko sa kapitbahay natin ang anak daw ng mayor ang kailangan ng tutor. Mayor? Oo, si Mayor Lucero Madrigal. Hindi ko napigilang mapaisip. Sino ba naman ang hindi makakakilala kay Mayor Lucero? Halos lahat sa bayan namin kilala siya. Mabait, matulungin, at isa sa pinakaginagalang na tao sa buong probinsya. Pero hindi ko naman inaasahang magkakaroon ako ng koneksyon sa kanya. Kailangan ba na lisensyadong guro? Tanong ko. Hindi ko alam pero ang sabi ng kapitbahay natin, basta raw magaling magturo at may magandang educational background. Napatingin ako sa mga diploma kong nakasabit sa dingding. Sa dami ng aplikasyon ko, wala namang mawawala kung susubukan ko rin yon. At isa pa, hindi naman ako graduate ng summa cum laude kung hindi ako matalino. Naisip ko na ito na ang pagkakataon ko para kumita ng pera at magkaroon ng trabaho kahit papano. Kinabukasan ay agad akong nagtungo sa munisipyo upang magtanong tungkol sa trabaho. Doon ko nalaman na totoo nga ang balita. Naghahanap sila ng private tutor para sa anak ng mayor. Nang makita ng sekretary ang resume ko, agad tong napangiti. Summa cum laude ka pala. Napangiti rin ako ng bahagya. Opo. Sandali lang ipapakita ko to kay Mayor. Akala ko matatagalan pa ako pero wala pang 10 minuto, bumalik na siya. Pwede ka raw makipagkita sa kanya bukas. Hindi ko napigilang mabigla. Akala ko hindi ako matatanggap dahil wala naman akong lisensya pa. Pero kahit na ganun, sigurado akong magagawa ko ng maayos ang trabaho ko. Ay, salamat. Ang bilis naman po. Hindi ko mapigilang sambit sabay ngiti. Malawak siyang ngumiti sa akin. Mukhang interesado siya sa qualifications mo At sa tingin ko magaling ka naman dahil hindi ka naman gagraduate ng ganito kung hindi ka matalino at magaling. Totoo po. At hindi naman sa pagmamayabang. Hindi lang talaga ako agad nakahanap ng trabaho dahil wala pang tumatawag sa akin. Ayos lang yon. Ang mahalaga, meron ka ng trabaho ngayon. At mukhang nakatadhana ka talagang maging tutor sa anak ni Mayor. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Maingat kong inayos ang buhok ko at sinuot ang pinakamaayos kong damit. Hindi ko kayang bumili ng bago kahit pinlansya ko na lamang ng maayos ang blouse at slacks ko. Mas inuna ko kasi ang pagbili ng pagkain kesa sa mga kung ano-anong bagay. Lalo na't kahit na luma na mga damit ko, ay nagagamit ko pa naman to. At hindi pa naman ito ganun kasira.
Habang nasa biyahe ako ay paulit-ulit kong pinapaalalahanan ng sarili ko na huwag kabahan. Pero nang makita ko ang malaking bahay ng mayor, hindi ko pa rin napigilang mataranta. Napakalawak ng bakuran. May magagandang halaman sa paligid. At kahit simple ang disenyo ng bahay, halatang elegante ito. Kaloka, ang laki naman ng bahay na ito. Pero bakit pa ba ako magtataka isang mayor ang nakatira rito? Hindi ko napigilang sambit habang iniikot ang mata ko sa paligid. Pagpasok ko sa loob, agad akong sinalubong ng isang kasambahay. Miss Vian? Opo, ako nga po. Sumama po kayo sa akin. Mabilis akong sumunod. Habang naglalakad kami, napansin kong maayos at tahimik ang buong bahay. Walang magarbong dekorasyon. Wala ring sobrang karangyaan. Para lamang itong tahanan ng isang simpleng pamilya. Pagdating namin sa sala, nakita kong isang lalaking nakaupo habang nagbabasa ng ilang dokumento. Nang maramdaman niyang may dumating ay agad siyang tumingin sa akin. At kahit ilang beses ko na siyang nakikita sa telebisyon at mga campaign posters, iba pa rin pala kapag personal. Matangkad siya, maganda't malaki ang kanyang pangangatawan. At may seryoso ngunit maamong muka. At hindi ko maitatanggi na napakagwapo niya sa personal. Tumayo siya at lumapit sa akin. Ikaw si Vian Salvador? Yes po, sir. Ngumiti siya ng tipid. Ako si Lucero Madrigal. Napangiti rin ako kahit alam ko naman kung sino siya. Magandang umaga po, Mayor. Umupo ka muna. Umupo kami sa sala at nagsimula siyang magtanong tungkol sa akin. Hindi lamang tungkol sa pag-aaral ko kung hindi pati sa pamilya ko at sa mga plano ko sa buhay. Nakinig siya ng mabuti sa bawat sagot ko. Pagkatapos ng halos 30 minutong pag-uusap, tumango siya. Sa tingin ko bagay ka sa trabahong ito. Talaga po? Oo, pero may isang tao pang kailangan mong mapabilib. Sino po? Bigla siyang napalingon sa hagdan at kasabay nun ay may maliit na batang babae na dahan-dahang bumababa. Mahabang buhok nito at hawak ang isang libro. Tahimik itong nakatingin sa akin. Si Ella, ang 8 taong gulang kong anak. Napangiti ako sa bata. Hello? Hindi ito sumagot. Lalo tuloy akong kinabahan. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas. Mabilis itong lumapit sa akin. Napatigil pa ako nang bigla nitong hawakan ng kamay ko. Ikaw po bang magiging teacher ko? Kung papayag ka. Tiningnan niya ako ng mabuti bago siya ngumiti. Opo, gusto ko po kayo. At gusto rin naman kita. Huwag ka mag-alala, ituturo ko sa iyo mga bagay na hindi mo alam. At kung sakali namang nahihirapan ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin ha. O sige po, magsasabi po ako sa inyo pero sana po huwag po kayong magagalit sa akin kapag hindi ko po naiintindihan kagad ang tinuturo nyo. Biglang nahaplos ang puso ko sa sinabi ng batang si Ella. Nabalitaan ko rin naman na kaya nagkaroon ng private tutor ang anak ni Mayor ay dahil mabagal itong mag-pick up. Kumbaga, hindi kagad naiintindihan ni Ella ang itinuturo sa kanya ng Mayor. Na kahit anak ito ng Mayor, hindi pa rin binibigyan ng special treatment ang bata. Dahil kahit anong gawin ay talagang mababa ang score ni Ella sa klase. Pero sa tingin ko hindi naman ganun kahina ang utak ng batang si Ella. Sa tingin ko kaya siya hindi makapag-focus sa pag-aaral ay dahil nalulungkot siya. Lalo pat wala ng kanyang ina at sa tingin ko, nakakaapekto yon sa kanyang pag-iisip at sa kanyang pag-aaral. Napailing na lamang si Mayor Lucero habang nakatingin sa amin. Sa totoo lang, bihira siyang maging komportable agad sa ibang tao. Karaniwan sa mga taong sinusubukang mapalapit sa kanya ay hindi talaga niya kagad kinakausap. Parang hindi talaga siya kagad komportable sa isang tao. Napatingin ako kay Ella. Patuloy pa rin tong nakahawak sa kamay ko na para bang matagal na kaming magkakilala. Huwag po kayong mag-alala. Ngayon ako na pong bahala sa anak nyo. At sisiguraduhin ko pong gagawin ko na maayos ang trabaho ko. Tila nakahinga ng malawak si Mayor Lucero. Habang ako naman napangiti akong napatingin sa bata. Maraming salamat naman kung ganun. Aasahan kong sinabi mo. At huwag kang mag-alala. Dahil kapag maayos ang trabaho mo, sisiguraduhin kong bibigyan kita ng reward. Sa mga sandaling yon,
Hindi ko pa alam na ang simpleng trabahong tinanggap ko para makatulong sa pamilya ko ay ang unti-unting magpapabago sa direksyon ng buhay ko. Mabilis na lumipas sa mga buwan. Simula na maging private tutor ako ni Ella, sa totoo lang hindi ko inaasahan na magiging ganun kabilis ang paglapit ng loob ko sa bata. Nung una, trabaho lamang ang tingin ko sa lahat. Kailangan kong kumita para sa gamot ni Papa at para makatulong sa pamilya namin. Kaya araw-araw kong pinapaalalahanan ng sarili ko na wag masyadong ma-attach. Ngunit habang tumatagal, para ko na ring tinuturing na nakababatang kapatid si Ella. Napakabait niyang bata at kahit minsan tahimik siya, marami siyang tanong tungkol sa mundo na nakakapagpangiti sa akin. Oh, kamusta naman ang pagiging private tutor mo sa anak ni Mayor? Tanong sa akin ng kaibigan kong si Nika. Ayun, ayos naman. Wala naman ako nagiging problema dahil mabait naman ng batang si Ella. At saka mabait din naman si Mayor. Madalas nga lang na busy siya dahil marami nga siyang inaasikaso. Wala rin ako naging problema sa mga pagkain doon. Dahil kahit anong gusto kong kainin, ayos lang. Mabait rin yung mga kasambahay. Mabuti naman kung ganun. Kahit na private tutor ka at hindi mo naman nakuha ang trabahong gusto mo talaga. Ayos lang yan dahil mukhang mas malaki pa ang sinasahod mo kaysa sa kanila. Kaysa dun sa trabahong gusto mo. Oo, mas malaki pa nga yung sinasahod ko dahil nakapagtanong ako dun sa kaibigan ko. At nalaman ko yung sahod niya halos kalahati lang din ang sahod ko. Kaya naisip ko na tama lang din pala na hindi ako nakapasa. Kasi ito palang trabahong to ang naghihintay sa akin. Oo, kaya't ipagpatuloy mo na lamang yan para sa susunod, ikaw pa rin ang kukunin ni Mayor. Nakangiting sabi sa akin ni Nika. Halos araw-araw magkasama kami mula umaga hanggang hapon. Pagkatapos ng mga aralin, nagbabasa kami ng libro. Nagkukwentuhan o kaya naman naglalakad sa hardin. Minsan nga nagugulat na lamang ako dahil mas gusto pa niyang kasama ako kaysa ang mga kasambahay. Isang umaga habang tinuturuan ko siya ng math ay bigla siyang napatingin sa akin. Teacher Vian, kapag malaki na ako gusto kong maging katulad mo. Napangiti ako habang sinusuri ang sagot niya sa notebook. Bakit mo naman gustong maging katulad ko? Dahil matalino ka po at marami kang alam. Gusto ko po ng ganun yung marami po akong alam at hindi na po ako panay tanong. Natawa naman ako sa sinabi niya. Dahil sa totoo lang, nahihiya din talaga akong magtanong-tanong. Kaya ang ginagawa ko kapag may mga bagay na hindi ko alam, inaaral ko ito at pilit kong inaalam kung ano talaga yon. Nakakatuwa ka naman dahil gusto mong maging ako, pero may mga bagay din ako na hindi ko pa alam at marami pa yun. Hindi po totoo yan. Kapag may tanong ako, nasasagot mo agad Yun ay dahil teacher mo ko. Kapag naging teacher ka rin balang araw, marami ka ring masasagot. At saka syempre, kailangan mo ang sagot sa mga tanong mo. Dahil ako ang nagtuturo sa'yo. Basta po ate, kapag laki ko, gusto ko pong maging katulad mo. Natawa ako't ginulo ang buhok niya. Samantala, sa kabila ng masasayang sandaling yun ay hindi pa rin nawawala mga problema ko sa bahay. Patuloy pa rin ang gamutan ni Papa. At kahit malaki nang naitutulong ng sweldo ko bilang tutor, hindi pa rin sapat para sa lahat ng gastusin namin. May mga maintenance medicines siya, laboratory test, at regular check-ups na kailangang bayaran buwan-buwan. Doon ko napagtanto na wala pala talagang silbi kahit malaki ang sahod mo kapag may mga pinagkakagastusan ka. Dahil doon ay ipinagpatuloy ko pa rin ang pangalawa kong trabaho. Walang alam si Mayor Lucero at maging si Ella tungkol dito. Tuwing gabi pagkatapos ng trabaho ko sa bahay, dumediretso ako sa isang piano lounge sa kabilang bayan kung saan kumakanta ako para sa mga bisita. Nung una nahihiya pa ako dahil hindi ko naman talaga pangarap ang maging isang singer. Mahilig lang talaga akong kumanta simula pa ng bata ko. Ngunit nang malaman kong malaki ang maitutulong nito sa gastusin namin, agad ko yung tinanggap. Isang gabi matapos ang klase namin ni Ella, naghahanda na akong umuwi. Teacher Vian, aalis ka na naman po. Napangiti ako habang nag-aayos sa mga libro. Oo kailangan ko ring umuwi. Hindi naman ako dito nakatira kaya talagang natural na uuwi ako taalis. Napanguso siya. Pero gusto ko pa pong makipagkwentuhan. Bukas ulit ha.
Dahil makikipagkwentuhan ako sa iyo at mas magiging mahabang oras natin doon. Bakit hindi ka na lang po dito matulog para hindi ka na umaalis? At saan naman ako matutulog? Sa tabi ko po. Gusto ko po katabi kitang matulog para hindi na po ako malulungkot. Napahawak ako sa noo ko. Sa totoo lang, napansin ko namang talagang malungkot siya lalo pat siya lang natutulog sa kwarto niya. Meron namang kamera doon para makita kung anong ginagawa niya sa kwarto at maliwanag din naman. Huwag kang mag-alala, sa susunod tatabihan kitang matulog, okay? Sa oras din yun ay dumating si Mayor Lucero mula sa munisipyo. Pagkakita niya sa amin, napangiti siya. Ano na namang pinag-uusapan ninyo? Sinasabi ko po kay Teacher Vian na dito na lang siya matulog. Sagot ni Ella. Napalunok ng laway si Mayor Lucero bago tumingin sa akin at pagkatapos ay nilapitan niya ang kanyang anak. Okay, sige, huwag ka mag-alala. Palagi na tayong magkatabi matulog. Nagliwanag naman ang mukha ni Ellie sa kaniyakap ang kanyang ama. Hindi ko alam kung bakit pero napansin kong medyo matagal siyang nakatingin sa akin bago siya muling ngumiti. Maya-maya ay nagpaalam na ako at dumiretso sa bahay namin para magpalit ng damit. Pagsapit ng 7:00 ng gabi ay nasa piano lounge na ako. Tulad ng dati, puno ang lugar ng mga customer. May mga negosyante, turista, at ilang pamilyang naghahapunan habang may tumutugtog na piano sa harapan. Lumapit agad sa akin ng manager. Vian, ikaw agad ang kakanta mamaya ha? Maraming bisita ngayon. Tumango agad ako. Wala pong problema. Pumasok ako sa dressing room at nagpalit ng damit. Nang matapos ay huminga muna ako ng malalim bago umakyat sa maliit na entablado. Pag upo ko sa harap ng mikropono, nagsimula na akong kumanta. Sa bawat awitin ay pakiramdam ko unti-unting nawawala ang lahat ng pagod ko. Nawawala mga alalahanin ko tungkol sa pera, sa mga bayarin, at sa kalagayan ni Papa. At habang kumakanta ko'y tila nawawala na ng tuluyan ang hiyang nararamdaman ko, na para bang masasanay na ako sa trabahong yon. Ilang kanta nang natapos ko nang mapatingin ako sa bahagi ng lounge, at doon ay bigla akong natigilan nang makita si Mayor Lucero. Nakaupo siya sa isang mesa sa gilid habang tahimik na nakatingin sa entablado. Muntik pa akong magkamali sa kinakanta ko dahil sa gulat. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal ron. Hindi ko rin alam kung nakita niya agad ako. Kaya't agad akong umiwas ng tingin at ipinagpatuloy ang pagkanta. Pagkatapos ng set ko'y mabilis akong bumaba sa entablado at nagtungo sa dressing room. Pakiramdam ko ay mas kinabahan ako kesa nung una akong sumalang sa harap ng maraming tao. Makalipas ang ilang minuto, ay may kumatok sa pinto. Ang akala ko ay isa sa mga empleyado kaya't agad kong sinabing pumasok ito. Ngunit nang bumukas ang pinto, agad akong napatayo dahil iyon ay si Mayor. Mayor! Ngumiti siya ng tipid. Pasensya na kung naistorbo kita. Hindi po, nagulat lang ako. Pumasok siya at isinara ng bahagya ang pinto. Hindi ko alam na kumakanta ka pala. Napakamot ako sa ulo. Hindi ko naman po kasi kinekwento at saka nahihiya rin po akong sabihin dahil hindi naman po talaga ako magaling kumanta. Sabihin na lang po natin na marunong lang po ako. Huwag kang masyadong magpakumbaba. Narinig kita kanina. Maganda ang boses mo. Kaya hindi ka lang basta marunong dahil magaling ka. Napayuko ako at bahagyang ngumiti. Salamat po. Tiningnan niya ang paligid bago nagsalita. Ngayon ko lang nalaman na may pangalawa ka pa palang trabaho. Napabuntong hininga ko bago nagsalita. Kailangan lang po talaga. Dahil sa ama mo? Opo hindi pa rin po tapos ang gamutan niya at gusto kong masigurong tuloy-tuloy ang mga gamot niya. Ayoko kasing dumating sa puntong wala kaming maibayad sa ospital. Hindi ka ba napapagod? Maghapon kang nagtuturo kay Ella tapos gabi-gabi ka pang kumakanta rito. Nakakapagod po pero mas nakakapagod ang walang magawa para sa pamilya. Simula bata pa ako, nakita ko na po kung papaano nagsakripisyong magulang ko para makapag-aral ako. Kaya ngayon naman pong panahon para akong tumulong sa kanila. Ilang segundo siyang natahimik habang nakatingin sa akin. Pagkatapos ay marahan siyang ngumiti. Alam mo, Vian, marami na akong nakilalang tao sa buhay ko. Pero bihira akong makakita ng katulad mo.
Karamihan sa mga taong nakapaligid sa akin, may hinihingi o may kapalit na gusto sa bawat ginagawa nila. Pero ikaw, tahimik kang nagtatrabaho at ginagawa mong lahat para sa pamilya mo na hindi nagrereklamo. Normal lang naman po yun eh. Siguro kung ibang taong nasa sitwasyon ko, ganun din ang gagawin nila. Hindi. Hindi lahat kayang magsakripisyo ng ganun katagal. Hindi ko alam kung bakit pero parang mas naging mabigat ang titig niya sa akin ng mga sandaling yon. At mula nang makilala ko siya, hindi ko na nakitang alkalde ng bayan sa harapan ko, kung hindi ang isang lalaking humahanga. Makalipas ang ilang linggo mula nang makita ko ni Mayor Lucero sa piano lounge, unti-unti akong nakaramdam ng pagbabago sa pagitan naming dalawa. Hindi naman yung malaking pagbabago na agad na mapapansin ng ibang tao, pero sapat para mapansin ko. Dati kasi, formal lamang ang pakikitungo namin sa isa't isa. Kapag may kailangan siyang sabihin tungkol kay Ella, saka lamang kami mag-uusap. At kadalasan maiksi lamang ang pag-uusap na yon. Ngunit matapos ang gabing nakita niya akong kumakanta, tila naging mas komportable siya sa akin. Nung una, iniisip kong baka nagkakamali lamang ako. Pero habang lumilipas sa mga araw lalo kong napapatunayan na hindi yun bastang imahinasyon. Isang umaga habang nagtuturo ko kay Ella sa library ng bahay, nagulat ako nang makita si Mayor Lucero na pumasok dalang isang tray ng pagkain. Napatingin ako sa kanya. Mayor, bakit kayong may dala niyan? Napangiti siya. Dahil baka nagugutom na kayo. Talaga po ba, Daddy? Tumaas ang isang kilay ng Mayor. Bakit mo naman nasabi yan, anak? Kasi hindi naman nagdadala ng pagkain dito sa amin ikaw Natawa ko ng mahina, samantalang napakamot siya sa ulo. Hindi ba pwedeng gusto ko lang kayong alagaan? Parang may iba ka pong dahilan, Daddy. Mas lalo akong natawa habang ang mayor naman napailing. Abat, masyado ka ng matalino Pagkatapos nun ay sabay-sabay kaming kumain habang nagtatawanan. Hindi ko maiwasang mapansin na ibang-iba ang pakiramdam ng bahay kapag kasama siya. Dati tahimik lamang ang lahat at kadalasan trabaho at pag-aaral lamang ang laman ng mga usapan namin ni Ella. Pero simula nang mas madalas siyang sumama sa amin, tila naging mas magaan ang paligid. Minsan naman habang nagtuturo ako ng science kay Ella, bigla siyang sumulpot sa may pinto. Anong pinag-aaralan niyo? Napatingin ako sa kanya. Solar system po, Mayor. Tamang-tama, alam ko yan. Umupo siya sa tabi ng anak niya. Anong pinakamalaking planeta sa solar system? Tanong ko. Jupiter. Tama. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Nakita mo? Marunong pa ako. Akala ko ba busy kayong tao? Busy naman talaga ako. Bakit nandito kayo? Gusto ko lang makita kung anong ginagawa nyo. Sa sandaling yun ay tila bumilis bigla ang tibok ng puso ko. At pakiramdam ko, napansin din yun ni Ella dahil palihim itong nakangiti habang nakatingin sa amin. Alam mo, napagtanto ko na masaya naman palang ganito. Yung nakikita ko kung anong ginagawa ng anak ko. Aminado ako na marami akong pagkukulang sa kanya dahil naging abala ako sa trabaho. At saka, sinasadya ko talaga yon dahil gusto ko na libangin ang sarili ko sa pagtatrabaho. At para hindi ko na maalala ang mama niya. Kasi hanggang ngayon masakit pa rin sa akin ang nangyari sa mama niya. Naiintindihan ko po, Mayor. Kaya nga po ang ginagawa ko kapag tapos ko na po siyang turuan, may konting oras po kaming dalawa para maglaro. Parang naman nalilibang naman siya habang tinuturuan ko siya. Maraming salamat talaga sa iyo, Vian. Kahit papano, nakikita kong bumabalik na ang sigla ng anak ko. At saka hindi na rin ako nagtataka kung bakit naging komportable siya agad sa iyo. Huwag po kayong mag-alala, Mayor. Dahil sisiguraduhin kong magiging masaya na po talaga ang anak niyo. At malungkot din naman po ako kapag nakikita ko siyang matamlay o malungkot. Tinitigan ako ni Mayor Lucero ng ilang segundo. At tila ba nakaramdam ako ng kakaibang ilang sa pagtingin niya sa akin. Dahil parang tumatagos sa loob ko ang titig niya kaya naman itinuon ko na lamang ang tingin ko kay Ella. Lumipas pa ang mga araw at mas lalo siyang naging maasikaso. Kapag umuulan, siya ang unang naghahanap ng payong para sa akin.
Kapag inaabot na ako ng gabi sa pagtuturo, siya na mismong nag-aalok na ihatid akong pauwi. Nung una tumatanggi pa ako dahil ayokong makaabala. Pero hindi rin naman siya nagpapatalo. Hanggang isang gabi habang nag-aayos ako ng gamit matapos ang klase namin ni Ella, lumapit siya sa akin. Hatid na kitang pauwi. Wag na po, sasakay na lang po ako ng tricycle. Gabi na, baka kung ano pang mangyari sa'yo sa daan. Kaya gusto kong ihatid ka na lang para makasigurado akong ligtas kang makakauwi. Sanay naman po ako. Tama na nga yung pagiging independent mo ngayong araw. Bigla akong natawa at napakamot sa ulo. Mayor naman eh. Ngumiti siya ng matamis. Sumama ka na. Ayokong may mangyaring masama sa'yo. Kaya hayaan mo na akong ihatid kang pauwi. Wala na tuloy akong nagawa kung hindi sumakay na lamang sa kanyang sasakyan. Habang nasa sasakyan ay tahimik muna kami. Maya-maya, siya na rin ang unang nagsalita. Kamusta na ang papa mo? Mas mabuti na po ang lagay niya. Mabuti naman. Salamat nga po pala dahil tinulungan niyo ako makahanap ng mas murang supplier ng gamot ha. Wala yon. Malaki po yung tulong at saka hindi lang po yun dahil nalaman kong nagbigay po kayo ng gamot sa papa ko at dinagdagan niyo pa talaga ng mga groceries. Masaya akong makatulong. Muli kaming natahimik. Ngunit sa pagkakataong yun ay hindi na awkward ang katahimikan. Pakiramdam ko kasi, komportable na ako sa kanya. At iyon ang bagay na nagsimulang magpalito sa akin. Dahil habang tumatagal, napapansin kong iba na ang nararamdaman ko. Kapag hindi ko siya nakikita sa bahay, parang may kulang. Kapag nakangiti siya ay napapangiti rin ako. At kapag naririnig ko ang boses niya, pakiramdam ko gumagaan ang araw ko. Pero pilit kong tinatago ang lahat ng yon. Ayokong umasa. Ayokong kalimutan na siya'y isang respetadong mayor. At ako'y simpleng tutor lamang. At higit sa lahat, alam kong mahal na mahal pa rin niya ang kanyang asawa. Kaya pinili ko na lamang manahimik at itago ang nararamdaman ko. Makalipas ang isang buwan ay dumating ang isang problemang hindi namin inaasahan. Matagal nang naghahanda si Ella para sa isang national academic competition. Isa na siya sa pinakamagagaling na estudyante sa kanilang paaralan. At maging ang mga guro niya, naniniwalang malaki ang tsansa niyang manalo. Kaya naman nagulat ako ng isang araw sabihin niyang ayaw niya nang sumali. Nasa library kami noon habang nagre-review. Bigla niyang isinarang libro. Ayoko na po. Ano? Bakit? Ayoko nang sumali sa competition. Ha? Bakit naman? Basta, ayoko na po. Hindi ko na siya pinilit noon pero agad kong kinausap si Mayor Lucero ng gabing yon. Pagdating niya, agad ko siyang sinalubong. Mayor, may problema po tayo. Bakit? Ano yun? Ayaw na rin pong sumali ni Ella. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Ano? At ayaw niyang sabihin kung bakit. Ayoko naman pong pilitin siya dahil baka lalong hindi niya sabihin sa akin at baka sumama lang din ang loob niya. Kailangan nating malaman kung bakit ayaw niya nang sumali. Kaya nga siya nagpa-tutor dahil gusto niyang maging magaling sa klase. At ngayong magaling na siya, nagtataka ako kung bakit biglang ayaw niya na. Agad niya akong sinamahan papunta sa kwarto ni Ella. Pagkapasok namin, nakita namin tong tahimik na nakaupo sa kama. Lumapit agad ang mayor sa kanyang anak. Anak, bakit ayaw mo nang sumali? Hindi sumagot si Ella. Huminga siya ng malalim. Ella, matagal mo itong pinaghandaan. Tahimik pa rin ang bata. Doon ako lumapit at umupo sa tabi niya. Ella, pwede mo bang sabihin sa amin kung anong problema? Baka sakaling makatulong kami sa iyo. Ilang segundo siyang nanahimik. At nang magsalita siya, mahina ang boses niya. Natatakot po ako. Nagkatinginan kami ni Mayor Lucero. Bakit ka natatakot? Tanong ko. Napayuko siya. Dahil baka may mangyaring masama ulit. Mabilis na kumunot ang noo ko dahil nagtataka ako sa sinasabi ni Ella. Anong ibig mong sabihin? At doon tuluyang pumatak ang mga luha niya. Kasalanan ko naman po ang lahat Nanlaki ang mga mata namin.
Anong kasalanan mo? Agad na tanong ni Mayor Lucero. Humikbi siya habang umiling. Kung hindi ako pinanganak, hindi mamamatay si Mama. Parang may tumusok sa puso ko nang marinig ko yon. Agad na papikit si Mayor Lucero. Samantalang si Ella tuluyan ang napaiyak. Narinig ko po si Lola noon. Sabi niya naging mahina po si Mama matapos niya ako ipanganak. Tapos nagkasakit siya. Kung hindi ako pinanganak, buhay pa sana siya. Mabilis ko siyang niyakap. Awang-awa ako sa boses niya habang sinasabi niya yon. At saka para sa akin napakalungkot ng dahil sa murang edad. Naiintindihan niya nang nangyari sa mama niya. At ang nakakalungkot pa, sinisisi niya ang kanyang sarili. Ella, hindi totoo yan. Kasalanan ko po. Mas hinigpitan ko pa ang yakap sa kanya. Makinig ka sa akin. Wala kang kasalanan sa nangyari. Sa gilid naman ay nakita kong napayuko si Mayor Lucero habang pilit kinokontrol ang emosyon niya. Ilang sandali pa, hinawakan niya ang kamay nito. Anak, tingnan mo ko. Unti-unting tumingin si Ella sa kanyang daddy at nakita kong namumula ang mga mata ni Mayor Lucero. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa mama mo. Pero, wala kang kasalanan anak dahil mahal na mahal ka ng mama mo. Mahal na mahal ka namin kaya nga 'di ba? Kahit nangihinayang siya pinilit niyang isilang ka. Dahil ganun kanya kamahal. Handa siyang isakripisyo ang buhay niya para lang mabuhay ka. Mas lalong napaluha si Ella. Kung narito siya ngayon, magagalit siya kapag narinig niyang sinisisi mong sarili mo. Pinunasan ni Ella ang kanyang mga luha. At sa gabing yun, doon namin unang nalaman kung gaano kabigat ang dinadala niya sa murang edad. Lucero's point of view. Sa paglipas sa mga araw, unti-unti nang bumalik ang sigla ni Ella. Matapos naming malaman ang matagal niyang dinadala tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Mas naging maingat kami ni Vian sa pakikitungo sa kanya. Hindi namin siya pinipilit na agad maging maayos. Sa halip, dahan-dahan namin siyang tinulungan na maunawaan na wala siyang kasalanan sa nangyari kay Rosalie. Hindi naging madali ang proseso dahil 8 taon niyang kinimkim ang maling paniniwalang yon. Ngunit sa tulong ng maraming pag-uusap, pagmamahal at pag-unawa, unti-unti rin niyang natutunang patawarin ang sarili niya. Kamusta naman si Ella? Tanong ko kay Vian nang umuwi ako. Maayos naman po siya, sir. At palagi ko pong sinasabi sa kanya at pinapaalala na mahal siya ng mama niya. Kaya napansin ko po na kahit papano, natutunan niya ng maintindihan na hindi naman niya kasalanan ang nangyari sa mama niya. Mabuti naman kung ganun. Kasalanan ko rin to dahil hindi ko siya nabigyan ng oras. Naimbisa na sa kanya ko ituon ang atensyon ko. Mas pinili ko pang libangin ang sarili ko sa trabaho. Kaya nawalan ako ng oras sa anak ko. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo, Mayor. Wala rin naman pong magiging magandang dulot kung sisisihin niyo rin ang sarili niyo. Ang mas mainam nating gawin ngayon, tulungan natin si Ella na maintindihan ng lahat. Para kapag nangyari yun tuluyan ng mawalang bigat sa dibdib niya. Tama ka nga. At maraming salamat sa iyo Dahil hindi ka lang niya basta private tutor. Kitang-kita ko ang pag-aalala at pagmamahal mo sa anak ko. Wala na po kayong dapat ipagpasalamat pa, Mayor. Dahil tinulungan niyo naman ang pamilya ko. At tama lang, nasuklian ko ang kabutihan niyo. Malawak siyang ngumiti kaya naman napakurap ako ng ilang beses dahil napakaganda niya kapag ngumingiti. Dumaan pa ang mga araw. Mas madalas ko na rin silang nakikitang magkasama ni Vian sa hardin habang nagtatawanan. Minsan nagpipinta sila. Minsan naman nagbabasa ng libro. At kung minsan naman basta na lamang silang nag-uusap habang nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng akasya sa likod ng bahay. Sa tuwing nakikita ko silang dalawa, hindi ko maiwasang mapangiti dahil matagal nang hindi naging ganun kasayang si Ella. Pero habang tumatagal, may isa pa akong bagay na unti-unti kong napapansin. At yun ay ang sarili ko. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula pero dumating na lamang ako sa puntong hinahanap-hanap ko na si Vian. Sa tuwing wala siya sa bahay,
Kapag may gusto kong ikwento, siya agad ang pumapasok sa isip ko. Kapag may magandang nangyari sa araw ko, gusto kong malaman kung ano magiging reaksyon niya. At kapag nakikita ko siyang nakangiti habang kausap si Ella, pakiramdam ko'y gumagaan ng lahat ng pagod ko. Isang gabi habang nasa opisina ako sa munisipyo, bigla akong napahinto sa ginagawa ko. Napabuntong hininga ko at isinandal ang likod sa upuan. Ay, ano bang nangyayari sa akin? Bulong ko sa sarili ko. Ngunit alam ko na ang sagot. Matagal ko na yung alam. Ayoko lang aminin sa sarili ko. Pagkatapos mawala ni Rosalie, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako muling magmamahal. Hindi dahil sa hindi ko kayang magmahal, kung hindi dahil natatakot akong muling mawalan. Natatakot akong masaktan ulit. Kaya ibinuhos kong lahat ng oras ko sa pagpapalaki kay Ella at sa paglilingkod sa bayan. Ngunit sa ngayon, may isang babaeng unti-unting binubura ang lahat ng pader na itinayo ko sa loob ng maraming taon. At ang babaeng yun ay si Vian. Isang umaga habang nag-aalmusal kami ni Ella, bigla niyang ibinaba ang hawak ng kutsara. Daddy? Napatingin ako sa kanya. O bakit? Gusto mo po ba si Teacher Vian? Muntik akong mabulunan sa iniinom kong kape. Ano? Bakit mo naman nasabi yan? Mas lalo siyang ngumiti. Huwag ka na pong magkunwari. Mabilis akong napailing. Pero kasabay nun ang sobrang bilis ng tibok ng puso ko na parabang mauubusan ako ng hangin sa katawan. Kung ano-anong iniisip mo, anak. Papa, walang taong gulang na ako. Hindi na po ako baby. At saka nakikita ko kung paano mo siyang tingnan eh. Madalas nga na ilang minuto ka nang nakatitig sa kanya at hindi mo na pinapakinggan pa ang sinasabi ko. Tapos nakikita ko na lamang na nakangiti ka habang nakatingin ka sa kanya. Napahawak ako sa noo ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung matatawa ba ako o mahihiya. Ngunit bago pa ako makasagot, narinig naming may paparating na sasakyan sa labas. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok sa bahay ang nakatatanda kong kapatid na si Helena. Matagal ko na siyang hindi nakikita dahil abala siya sa pagpapatakbo ng sarili niyang negosyo sa Maynila. Pagkakita pa lamang niya sa akin, agad niya akong niyakap. Kamusta ka na? Ayos lang, ganun pa rin. Pagkatapos ay yumuko siya para yakapin si Ella. At ikaw? Kamusta ang paborito kong pamangkin? Ako lang naman pong pamangkin mo, tita. Nagtawanan silang dalawa. Nung una naging maayos ang lahat. Masayang naging pagbisita ni Helena at natuwa pa nga siya nang makita niyang mas masigla na si Ella. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala niya si Vian. Hindi naman siya naging bastos at hindi rin siya naging palasigaw. Pero bilang kapatid ko, kilala ko siya. At alam kong may hindi siya nagugustuhan. Isang hapon habang nasa veranda kami, kinausap niya ako. Nakikita ko ang paraan ng pagtingin mo sa tutor ng anak mo. Napabuntong hininga ko. Wala naman akong tinatago. Yun ang problema. Bakit problema? Napatingin siya sa hardin kung saan nag-uusap si Vian at Ella. Dahil alam kong nahuhulog ka na. Kitang-kita ko sa mga mata mo yon. Kaya wala ka talagang maitatago sa akin. Hindi agad ako nakasagot. At ilang sandali pa'y huminga siya ng malalim. Lucero, 8 taon kang naghirap bago muling nagawang ngumiti ng ganyan. Napatingin ako sa kanya. Ano bang gusto mong sabihin? Nag-aalala lang ako para sa'yo. Hindi mo naman siya kilala. Hindi ko kailangan kilalanin pa siya para mag-alala. Ate, hindi ako tutol dahil mahirap siya. Hindi ako tutol dahil tutor siya. Ang kinakatakutan ko baka masaktan ka ulit. Napalunok ako habang nakikinig. Matagal kitang nakitang wasak matapos mawala si Rosalie. Ayokong makita ulit yon. Naisip ko kasi na baka hindi naman magtagal ang relasyon nyo kung sakaling paglalaban mong nararamdaman mo. Siyempre, baka hindi siya masanay sa buhay na meron ka. Lalo pat mayor ka. Napabuntong hininga ko. Hindi mo ko kailangang protektahan. Kapatid mo ko, yun ang trabaho ko. Ang protektahan ka dahil ayoko nang makita ka pang nasasaktan. Simula nun ay naging mapagmasid si Helena kay Vian. Hindi man siya direktang masama rito pero madalas niya itong subukin. Minsan binibigyan niya to ng mga gawaing hindi naman kailangan.
Minsan naman nagtatanong siya ng mga bagay na halatang sinusukat ang pasensya nito. At sa bawat pagkakataon ay nakikita kong maayos na sinasagot ni Vian ang lahat. Isang araw habang nagmemeryenda kami, biglang nagsalita si Helena. Vian, sa tingin mo ba madali ang maging bahagi ng pamilya Madrigal? Napahinto si Vian ngunit kalmado pa rin ang mukha nito. Hindi po siguro. Bakit? Dahil lahat naman pong pamilya may kanya-kanyang pagsubok. At saka hindi naman lahat ng pamilya tanggap ka kaagad. Napatingin ako sa kapatid ko. Halatang hindi niya inaasahan ang sagot ni Vian. At sa halip na mainis, bahagya pa siyang napangiti. Ngunit kahit ganun ay hindi pa rin siya tumigil sa pagsubok kay Vian. At sa bawat pagkakataon, lalo naman akong naiinis. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kailangan mo bang gawin yan? Napatingin si Helena sa akin. Ano? Alam mo kung anong tinutukoy ko. Sinisiguro ko lang na mabuti siyang tao. Sinisiguro ko lang din na wala siyang hidden agenda. Siyempre hindi naman natin makikita ang ugali ng isang tao sa itsura lang. Oo, mukha siyang anghel at mabait pa. Pero paano na lang kung hindi pala talaga? Hindi mo na kailangan gawin yun. At ikaw, masyado ka namang kampante. Siyempre kahit may nararamdaman ka para sa kanya, hindi mo kailangang maging kampante kaagad. Kailangan mo pa rin talaga siyang kilalanin ng buo para hindi ka magsisi sa huli. At naiintindihan mo naman siguro ako kung bakit ko ginagawa ito. Oo, naiintindihan ko naman pero sobra naman yata yung pinapagawa mo sa kanya. May mga pinapagawa kang hindi naman kasama sa trabaho niya. Ganun talaga dahil sinusubukan ko kung gaano kahabang pasensya niya. At tinitingnan ko magiging reaksyon niya. Magagalit ba siya sa akin o magpapasensya na lang ba siya? Siyempre may anak ka, no? At kailangan kapag naging kayo, dapat tanggap niya talaga ng buo ang anak mong si Ella. Hindi na ako nakipagtalo pa dahil sa kaibuturan ng puso ko. Alam kong wala siyang masamang intensyon. Gusto lang ng kapatid ko na protektahan ako. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang isang balitang hindi namin inaasahan. Nasa sala kaming lahat nang makita kong hawak ni Vian ng isang sobre. Habang tila hindi malaman kung matutuwa ba siya o malulungkot. Napansin agad yun ni Ella. Teacher, bakit parang malungkot ka? Napatingin sa kanya si Vian. Wala naman. Ngunit halata sa mukha niyang may problema. Kaya umupo ako sa tabi niya. Anong nangyari? Mabagal siyang napabuntong hininga bago iniabot sa akin ng sobre. Binasa ko yun. At habang tumatagal ay lalo akong natahimik. Isa palang imbitasyon mula sa isang prestihiyosyong educational institution sa Singapore. Inaalok siyang magturo roon sa loob ng 2 taon. Napatingin ako sa kanya at siya naman ay tila bang maiiyak. Ito ang pangarap niya. Alam ko yun. Maraming beses niya nang ikinuwento kung gaano niya kagustong makapagturo sa ibang bansa. Ngunit sa halip na kasiyahan ay kalungkutan ang nakita ko sa mga mata niya. Anong iniisip mo? Tanong ko. Hindi ko alam eh. Bakit? Dati kapag may ganitong oportunidad, hindi na ako nagdadalawang isip. Pangarap ko ito mula pa nung college. Pero ngayong parang ang hirap ng magdesisyon. Napatingin siya kay Ella na tahimik ding nakatingin sa kanya. At sa mga sandaling yon, bigla kong naunawaan kung bakit. Hindi na lamang pangarap ang kailangang isipin ni Vian. May mga taong na siyang ayaw iwanan. Aaminin kong mahal na kita. Kahit hindi ko alam kung mahal mo ba ako at natatakot ako na baka aalisin mo ko dahil nahulog ako sa iyo nang hindi ko inaasahan. Nagulat ako sa ginawa niyang pag-amin ngunit sobrang saya ng puso ko. Alam mo bang mahal na rin kita? Ngunit natatakot din ako na baka hindi ka magtatagal sa buhay ko. Namilog ang mga mata niya at bahagyang bumuka ang bibig niya. Ngunit walang salitang lumabas doon. At ilang segundo siyang nakatingin sa akin bago siya nagsalita. At bakit mo naman nasabing hindi ako magtatagal sa buhay mo? Eh kasi may anak ako. Siyempre, nakakahiya naman yung isang dalagang katulad mo na patulan ng isang single dad na kagaya ko. Para sa akin kasi, mas mainam pa rin na walang sabit yung lalaking makakarelasyon mo. Napangiti siya ng malawak at sa kanya hinawakan ng kamay ko. Mainit ang palad niya at tila ba may kuryenteng dumaloy sa kamay ko. Habang hawak niya yun. Bakit mo naman naisip yan? Hindi mo ba nakita kung gaano kabait ang anak mo?
Wala akong masasabi sa ugali niya dahil masunurin siya. At sa totoo lang, nalaman kong matalino pala talaga ang anak mo. Kulang lamang talaga siya sa atensyon at pagmamahal dahil nga masyado kang busy. Pero kung iniisip mo na magiging hadlang si Ella sa pagmamahalan nating dalawa, nagkakamali ka ron dahil napamahal na rin sa akin ang anak mo. Habang sinasabi niya yun, hindi ko namalayang tumulo na pala ang luha ko. Pagkatapos ay niyakap naman niya ako ng mahigpit, habang si Ella naman, napangiti at yumakap na rin sa aming dalawa. Vian's point of view. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming magkayakap sa sala ng mga oras na yon. Ang alam ko lamang parang biglang gumaan ang lahat ng bigat na ilang linggo ko nang dinadala sa dibdib ko. Kanina lamang, pakiramdam ko mag-isa akong nakaharap sa pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Pero ngayon ay tila may mga taong handang sumuporta sa akin, ano man ang piliin ko. Mahigpit akong nakayakap kay Lucero habang si Ella naman ay nakayakap sa aming dalawa. Nararamdaman ko pa ang mabilis na tibok ng puso niya at alam kong katulad ko ay emosyonal din siya sa mga sandaling yon. Ayokong umalis. Mahina akong sabi habang nakayuko. Marahan niyang hinaplos ang buhok ko. At ayaw rin naming mawala ka. Napangiti ako kahit may luha pa sa mga mata ko. Pero pangarap ko rin yun eh. Alam ko. Napatingala ako sa kanya. Hindi ka ba galit? Bakit naman ako magagalit? Dahil iiwan ko kayo. Mabilis siyang umiling. Hindi mo kami iiwan. Susundin mo lang ang pangarap mo. Tutuparin mo lang naman ang mga pangarap mo. At wala naman akong karapatang hadlangan karon. Pero 2 taon yon. At mabilis lang lilipas ang 2 taon. Huwag mo kaming isipin ng anak ko. Dahil sisiguraduhin kong mas marami na akong oras sa kanya kesa sa trabaho. Biglang sumingit si Ella sa usapan naming dalawa. Teacher Vian, kapag nasa Singapore ka na, tatawag ka pa rin sa akin araw-araw ah. Araw-araw talaga? Opo. Paano kung may klase ako? Kapag tapos na roon ka po tatawag sa akin. Basta kahit anong oras dapat tatawag ka po sa akin. Napailing ako habang natatawa. O sige. Promise? Promise, gagawin ko talaga yon. Sa mga sumunod na araw, naging mas malinaw ang lahat sa pagitan namin ni Lucero. Hindi na namin kailangang magkunwari at hindi na rin namin kailangang itago ang tunay naming nararamdaman. Ngunit kahit naging masaya kami ay hindi pa rin nawawala ang katotohanan na papalapit na ng papalapit ang araw ng pag-alis ko. Isang gabi habang nasa hardin kami, magkatabi lamang kaming nakaupo habang pinagmamasdan ng mga ilaw sa paligid. Tahimik ka yata, sabi ni Lucero. May iniisip lang ako. Tungkol sa Singapore. Mabagal akong tumango at ilang segundo akong nanahimik bago nagsalita. Natatakot ako eh. Bakit? Dahil pakiramdam ko marami akong may iiwan. Vian, may gusto akong maintindihan mo. Ang pagmamahal hindi yan nasusukat sa layo. Kung 2 taon ang kailangan mong ilaan para sa pangarap mo, o edi hihintayin kita. Bahagyang nangilid ang luha ko. Lucero. 8 taon na akong naghintay para muling maramdaman ng ganito. Sa tingin mo ba matatakot ako sa 2 taon? Napatawa ako kahit naiiyak. Ang yabang mo? Baka mamaya iiyak ka lang dyan kapag umalis na ako ah. Siyempre, talagang iiyak ako dahil mamimiss kita ng sobra. Pero pangarap mo yan eh. At dapat lang, tuparin mo yan. Ayokong maging hadlang sa mga pangarap mo. At gusto ko suportahan ka sa lahat. Nakita ko kung gaano kalaking ipinagbago ni Lucero. Hindi na siya ang lalaking natatakot magmahal. Hindi na rin siya yung lalaking pilit ikinukulong ang sarili sa nakaraan. Unti-unti na siyang natutong sumaya muli. Makalipas ang 3 linggo ay may isa pang pangyayaring hindi namin inaasahan. Isang Sabado ng hapon, nagliligpit si Ella ng mga lumang gamit sa storage room. Nang makakita siya ng isang lumang kahon, agad niya yung dinala sa sala. Daddy, tingnan mo to oh. Napatingin kami ni Lucero sa hawak niyang kahon. Ano yan? Tanong ko. Hindi ko alam eh.
Binuksan ni Lucero ang takip at agad siyang natigilan. Napansin ko ang pagbabago ng ekspresyon niya. Pagtingin ko sa laman, nakita kong ilang lumang sobre. At sa bawat sobre ay may nakasulat na pangalan ni Rosalie. Nanlaki ang mga mata ni Ella. "Mama?" Mabagal na tumango si Lucero. Isa-isa naming binuksan ang mga liham. May mga liham para kay Lucero. May mga liham para kay Ella. At may mga liham na isinulat si Rosalie noong alam niyang unti-unti nang lumalala ang kanyang sakit. Habang binabasa ni Lucero ang mga yun, hindi ko maiwasang maluha. Ramdam ko ang pagmamahal ni Rosalie sa kanyang pamilya sa bawat salitang isinulat niya. Ngunit ang isang liham ang tuluyang nagpaluha sa aming lahat. Mabagal yung binasa ni Lucero. "Kung dumating ang araw na mabasa mo ito, ibig sabihin wala na ako. Alam kong matigas ang ulo mo't malamang. Ibinubuhos mo na naman ang sarili mo sa trabaho. Pero sana, huwag mong kakalimutang mabuhay. At kung dumating ang tamang babae para sa iyo sana huwag kang matatakot magmahal muli. Hindi ko gustong guluhin ang buong buhay mo sa pag-iisa dahil lamang sa wala na ako. Ang gusto ko lang, maging masaya ka. At para sa anak natin, sana lumaki siyang alam na mahal ko siya. Dahil kailanman ay hindi niya kasalanan ang nangyari sa akin." Tuluyan nang napaiyak si Ella at agad siyang yumakap sa kanyang ama. "Daddy!" Habang nakatingin ako sa kanilang mag-ama, alam kong may sugat sa puso nila na tuluyan ng maghihilom. Isang hapon, ilang araw bago ang nakatakda kong pag-alis papuntang Singapore. Nagulat ako nang bigla akong sunduin ni Lucero sa bahay namin. Akala ko nung una may mahalagang pag-uusapan tungkol kay Ella. O kaya naman may kailangan siya sa akin. Pero paglabas ko ng bahay, nakita kong nakangiti siya habang nakasandal sa kanyang sasakyan. "Saan tayo pupunta?" tanong ko habang papalapit. "Secret." "Bakit naman pasikret-sikret ka pang nalalaman dyan?" "Basta, ganun talaga." Nakangising sabi niya. Napailing ako habang natatawa. Makalipas ang ilang minuto ay dumating din si Ella na halos tumatakbo habang may daladalang maliit na backpack. "Teacher Vian, bilisan mo na!" "Ikaw din? Alam mo kung saan tayo pupunta?" "Opo naman. Ako lang ang hindi nakakaalam, ganon?" "Oo." Napairap ako. "Ano ba yan? Mga pasaway kayo." Tawanan lamang isinagot nilang dalawa. Makalipas ang halos isang oras na biyahe, nakarating kami sa isang sikat na restaurant na nakatayo sa gilid ng isang burol, kung saan tanaw na tanaw ang mga ilaw ng bayan. Napakaganda ng lugar at malamig ang hangin dahil gabi na. Pagbaba pa lamang namin ng sasakyan, ay namangha na agad ako. "Ang ganda naman dito." "Kaya nga kita din nila rito." Bakit dito?" Bahagya siyang nagkibit balikat. "Dahil gusto kong magkaroon tayo ng magandang alaala bago ka umalis." Hindi ko agad alam kung anong isasagot kaya't ngumiti na lamang ako. Pagpasok namin sa loob, agad kaming inihatid sa isang mesa malapit sa malaking salamin, kung saan tanaw ang buong bayan. Tuwang-tuwa si Ella habang nakadikit ang mukha sa bintana. "Daddy! Ang ganda!" "Umupo ka muna, anak." Natawa ko habang si Ella naman napanguso. Pagdating ng menu ay agad akong natigilan. "Lucero, bakit parang hindi ko maintindihan ng kalahati sa mga pangalan ng pagkain dito?" "Bakit?" Tinuro ko ang menu. "Ano ba itong herb-crusted something-something? At bakit parang mas mahaba pang pangalan kesa sa kakainin natin?" Napahalakhak si Ella. Samantalang si Lucero halos matawa rin. "O sige, ako nang bahalang umorder." "Mabuti pa nga dahil baka mapahiya lang ako." "Hindi ka ba nagtitiwala sa panlasa mo?" "Nagtitiwala ako pero hindi ko alam kung ano yung mga yan." Maya-maya ay dumating ang pagkain at agad kaming nagsimulang kumain. Habang tumatagal ay lalo ring nagiging masaya ang usapan. Nagkukwento si Ella tungkol sa mga plano niyang gawin habang wala ako. "Teacher Vian, kapag nasa Singapore ka na,
Aaralin ko ng mabuti lahat ng lessons para pagbalik po matalino na ako. Matalino ka naman talaga ngayon pa lang. Hindi pa po eh. Bakit naman? Dahil sabi ni Daddy mas matalino ka pa rin. Agad akong napatingin kay Lucero. Samantalang halos siya mabulunan sa iniinom niya. Kailan ko sinabi yun? Maraming beses mo na pong sinabi, Dad. Natawa ko habang si Lucero naman napapailing. Mukhang masyado nang madaldalang anak ko ah. Lalo kaming nagkatawanan. Habang lumilipas ang gabi, tila nakalimutan naming lahat na may nalalapit na pamamaalam. Wala kaming pinag-usapan tungkol sa Singapore. Wala ring lungkot sa mesa namin. Para lamang kaming isang simpleng pamilya na lumabas para kumain at mag-enjoy. Pagkatapos ng hapunan ay naglakad-lakad pa kami sa maliit na parke sa tabi ng restaurant. Hawak kong isang ice cream habang si Ella naman masayang tumatakbo sa unahan. Dahan-dahan! Sigaw ko. Hindi ako madadapa. Sigurado ka dyan mag-iingat ka. Opo. Napailing na lamang ako. Ilang sandali pa'y napansin kong nakangiti si Lucero habang pinagmamasdan ng anak niya. Ang saya ng anak ko. Sobra. At masaya rin akong makita siyang ganyan. At pagkatapos ng ilang segundo, muli siyang nagsalita. Matagal ko siyang hindi nakitang ganito kasaya. At nagpapasalamat ako sa iyo dahil dumating ka sa buhay namin. Bigla akong natahimik. Samantalang siya'y nakatingin lamang sa akin. At kahit wala pang ibang sinabi si Lucero ng mga sandaling yun, sapat na ang paraan ng pagtingin niya para maramdaman kong magiging isa ito sa mga alaalang dadalhin ko saan man ako magpunta. Makalipas ang isang linggo, dumating ang araw ng pag-alis ko. Habang nasa airport, pilit kong pinipigilan ang sarili kong wag maiyak. Hindi ko akalaing ganitong magiging kahirap ang pag-alis ko. Mahigpit akong niyakap ni Ella. Teacher Vian, huwag mo kaming kalilimutan Napangiti ako habang pinupunasan ng luha niya. Paano ko naman kayo makakalimutan? Basta yung promise mo sa akin na palagi mo akong tatawagan. Opo, syempre naman. Mas hinigpitan ko pa ang yakap kay Ella. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lucero. At doon niya sinabi ang mga bagay na nagpabigla sa akin. Daddy! O bakit? Huwag mo hayaang mawala si Teacher Vian Napangiti ako habang napaluha naman si Lucero. Yumuko siya at hinalikan ng noon ng anak niya. Hindi ko po hahayaang mangyari yon. Aalis lang siya pero babalikan niya tayo. Makalipas ang ilang minuto ay kinakailangan ko ng maglakad papunta sa departure area. Mabigat ang bawat hakbang ko. At habang papalayo ako ay pakiramdam ko may bahagi ng puso kong maiiwan sa Pilipinas. Ngunit bago pa man ako tuluyang makapasok sa loob, narinig ko ang boses na tumatawag sa pangalan ko. Vian! Mabilis akong napalingon at nakita ko si Lucero na mabilis na lumalapit sa akin. Bigla akong natigilan. Lucero! Huminto siya sa harapan ko habang hinihingal. Sandali lang. Bakit ka tumatakbo? Napailing siya habang natatawa. Dahil ayokong umalis kang hindi ko nasasabi ito. Huminga siya ng malalim bago hinawakan ang dalawang kamay ko. Makinig ka sa akin. Hihintayin kita. Nangilid agad ang mga luha ko. Lucero, hihintayin kita kahit gaano pa katagal. At palagi mong tatandaan na mahal kita. Napangiti ako habang umiiyak. Nagulat ako nang bigla niya akong hinalikan sa labi. Ngunit tumugon na lamang ako habang lumuluha. Sa pagkakataong yon, sapat na yon para bigyan ako ng dahilan na umalis at mangarap ng hindi natatakot na mawalan. Hindi ko namalayang lumipas na palang 2 taon. Nung una, akala ko hindi ko kakayanin. Ang akala ko bawat araw na lumipas ay magiging mas mahirap dahil malayo ako kila Lucero at Ella. Ngunit habang tumatagal, ay natututunan ko ring yakapin ang buhay na meron ako sa Singapore. Marami akong natutunan bilang educator. Nakapagturo ako sa iba't ibang estudyante mula sa iba't ibang bansa. Nakadalo ko sa mga seminar at educational conferences na noon ay pangarap ko lamang. Unti-unti nakilala rin ang pangalan ko sa larangan ng edukasyon at naging bahagi ako ng ilang programa
para sa mga batang nangangailangan ng dekalidad na pag-aaral. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay na yon, ay may isang bagay na hindi kailanman nagbabago. Ang pananabik kong makauwi. Walang linggong lumilipas na hindi kami nag-uusap ni Ella. Minsan video call, minsan naman simpleng tawag lamang. Ikinikwento niya sa akin ang mga nangyayari sa paaralan, ang mga bagong kaibigan niya, at maging ang mga pagkakataong napapagalitan siya ng ama niya. Samantala, si Lucero naman ay palaging naroroon. Hindi man kami magkasama sa iisang bansa ay hindi niya ako hinayaang maramdamang nag-iisa ako. Kapag may mahalagang okasyon ay siya ang unang bumabati sa akin. Kapag napapagod ako, siya ang unang nagpapaalala na magpahinga. At kapag pinanghihinaan ako ng loob siya rin ang unang nagpapaalala kung bakit ko sinimula ng lahat ng ito. Kaya naman habang nakaupo ako sa eroplano pauwi ng Pilipinas, hindi ko mapigilang ngumiti. Sa wakas, makakauwi na ako ng Pilipinas. Paglapag ng eroplano ay halos hindi mapawi ang kaba ko. Pakiramdam ko para akong estudyanteng unang beses nahaharap sa entablado. Paulit-ulit kong inaayos ang buhok ko habang hinihilang maleta ko palabas ng arrival area. At nang tuluyan akong makalabas, agad kong narinig ang isang pamilyar na boses. Teacher Vian! Napalingon ako at sa loob lamang ng ilang segundo ay may isang dalagitang mabilis na tumatakbo papunta sa akin. Nanlaki ang mga mata ko. Ella! Mas matangkad na siya ngayon. Mas matured na rin ang mukha. Ngunit pareho pa rin ang ningning ng mga mata niya. Wala pa siyang pakialam sa mga taong nakatingin habang mabilis siyang yumakap sa akin. Teacher Vian! Miss na kita! Natawa ko habang niyayakap niya ng mahigpit. Miss na rin kita! Bahagya siyang lumayo para pagmasdan ako. Tingnan mo nga pong sarili mo. Ang sosyal mo na. Ikaw nga itong halos dalaga na. Napakaganda mo, Ella. Parang mas maganda ka pa nga sa akin. Naku, teacher, niloloko mo ako Binabola mo lang ako Ikaw nga itong mas maganda kaysa sa akin. Okay, sige, para wala na tayong pagtatalunan. Parehas tayo maganda. Yes na yes po, teacher. At talaga namang sobrang ganda mo. Malakas siyang tumawa matapos siyang sabihin yon. Habang nakatingin kami sa isa't isa, ay saka ko napansin ang lalaking nakatayo sa likuran niya. Tulad ng dati ay agad bumilis ang tibok ng puso ko. Si Lucero. Mas matured siyang tingnan ngayon ngunit maaliwalas ang kanyang muka at mas gwapo kesa sa huli ko siyang nakita. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang ngiti niya. Yung ngiting matagal kong hindi nakita nung una kaming nagkakilala. Unti-unti siyang lumapit sa akin. At nang huminto siya sa harapan ko ay pareho muna kaming natahimik. Parang sa loob ng 2 taon ay napakarami naming gustong sabihin, pero walang salitang gustong maunang lumabas. Hanggang sa siya na rin ang unang ngumiti. Welcome home. Napangiti rin ako. Salamat. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nakatingin sa isa't isa bago muling sumingit si Ella. Ano ba kayo, parang nasa pelikula lang? Natawa kaming dalawa. At sa pagkakataong yon, parang bumalik lamang lahat sa dati. Miss na kita. Walang araw na hindi kita iniisip. Walang araw na parang gusto kitang yakapin ng mahigpit. Hinawakan ko ang kamay niya. Miss na miss din kita. At lagi rin kitang iniisip doon. Kayong dalawa ni Ella ang nagpapalakas sa akin para hindi ako manghina. At palagi kong iniisip na may babalikan ako. May uuwian ako. Kaya dapat lakasan ko lang ang loob ko. Humagikik sa tabi namin si Ella. Nako teacher, si Daddy, natatawa ko yan dahil nakita ko siya isang beses umiiyak. Nanlaki ang mga mata ni Lucero at para bang gustong sabihin sa kanyang anak na manahimik ito. Ay nako, anak, ano ba yung sinasabi mo? Huwag kang magsinungaling sa harapan ni Vian. Nako Daddy, ikaw po ang huwag magsinungaling. Kaya ka umiiyak kasi miss na miss mo na si Teacher Vian. Natawa na lamang ako sa kaniyakap ng mahigpit si Lucero. Pagkatapos ay mabilis naman niya akong hinalikan sa labi. Kaya naman si Ella ay mapang-asar na tumawa. Pagkatapos ng ilang araw ay inimbitahan ako ni Lucero sa isang programa sa bayan. Akala ko noong una simpleng educational event lamang dahil may mga bagong proyekto silang ilulunsad para sa mga estudyante.
Kaya naman wala akong hinala nang sumama ako sa kanya. Pagdating namin sa plaza, nagulat ako sa dami ng tao. Halos naroroon ang buong bayan. May mga guro, may mga estudyante, may mga opisyal at maging ang ilang matagal ko nang kakilala. Napalingon ako kay Lucero. Ang dami naman yatang tao rito. Ano bang meron? Ngumiti lang siya kaya naman mas lalo akong nagtaka. Pero ayoko namang magtanong pa. May mahalaga kasi tayong ipagdiriwang. Ha? At ano naman yun? Pero hindi na siya sumagot. Sa halip, inalalayan niya akong umakyat sa entablado. Mas lalo tuloy akong nagtaka. Makalipas ng ilang minuto'y nagsimula ng programa. At bago ko pa maintindihan ng lahat, ay narinig ko na lamang ang boses ni Lucero sa mikropono. Ladies and gentlemen, may gusto sana akong sabihin. Napatingin ako sa kanya at sa mga sandaling yon, tila bumagal ang lahat. Nakangiti siya habang nakatingin sa akin. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. 2 taon ang nakalipas nang umalis si Vian para tuparin ang pangarap niya. At sa loob ng 2 taon na yon, hindi ako nagsisi kahit isang araw na hinintay ko siya. Unti-unting nanlaki ang mga mata ko. Samantalang si Ella naman ay nakangiti na parang alam na alam niya na ang mangyayari. Nagpatuloy si Lucero sa pagsasalita. Dati, ang akala ko kapag minahal ko ulit ang ibang tao, ay para bang nililimot ko si Rosalie. Naramdaman kong unti-unting nangilid ang mga luha ko. Pero natutunan ko na mali pala. Ang pagmamahal sa bagong tao, hindi pagtataksil sa nakaraan. Hindi naman ito binubura ang mga alaala. Hindi nito inaalis ang pagmamahal na meron ka noon. Sa halip, isa itong paraan ng pagyakap sa bagong pagkakataong ibinigay ng buhay. Ibig sabihin, walang masamang magmahal ulit. At pagkatapos niyang sabihin yun, ay dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ko. Nagulat naman ang mga tao. Samantalang ako ay tuluyan ng napaluha. May hawak siyang maliit na kahon. At nang buksan niya yun ay nakita ko ang isang singsing. Vian, nanginginig ang mga kamay ko at sobrang bilis ng tibok ng puso ko. 2 taon kitang hinintay. At kung kinakailangan kaya pa kitang hintayin habang buhay. Nagtawanan ng mga tao. Samantalang ako, umiiyak na habang nakangiti. Ngunit muli siyang nagsalita. Pero mas gugustuhin kong hindi na maghintay. Vian, papayag ka bang pakasalan ako? Halos hindi ko na marinig ang kasunod na sigawan ng mga tao dahil sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Napatingin ako kay Ella. Tumatalon siya sa tuwa habang sumisigaw. Sabihin mo na pong yes! Napatawa ko habang pinupunasan ng mga luha ko. Pagkatapos ay muli akong tumingin kay Lucero. Sa lalaking matagal nang naghihintay. Sa lalaking muling natutong magmahal. At sa lalaking naging tahanan ko kahit magkalayo kami ng 2 taon. Oo, pumapayag ako. Halos magliyab sa sigawan ng buong plaza. Samantalang si Lucero, mabilis na tumayo at isinukbit ang singsing sa daliri ko. At bago pa man ako makapagsalita, mahigpit niya na akong niyakap. Sa gilid naman ay tumakbo si Ella para yakapin din kami. At habang magkakayakap kaming 3, hindi ko mapigilang isipin kung gaano kagandang paraan ng buhay sa pag-aayos ng mga bagay. Dahil minsan, kailangan mo munang lumayo para intindihin kung saan ka talaga nabibilang. At si Lucero naman, natutong tanggapin na ang pagmamahal, hindi tungkol sa paglimot sa mga taong nawala, kung hindi tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon sa puso na muling maging masaya. Nang dumating ang araw ng kasal namin, ay tila mas mabilis ang takbo ng oras kesa sa karaniwan. Maaga pa lamang ay gising na ang buong bahay dahil abalang lahat sa paghahanda. Naroroon sila mama at papa na hindi maitago ang kasiyahan habang pinagmamasdan akong inaayusan. Ilang beses pang ang napapahid si mama ng luha sa tuwing naiisip niyang ang anak niyang minsang nangangarap lamang na makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng maayos na trabaho'y ikakasal na ngayon sa lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Samantala, sa kabilang panig naman ay abala rin si Lucero sa simbahan, kasama ang ilang kaibigan at mga kamag-anak. Ayon kay Ella na paulit-ulit na tumatawag sa akin bago magsimula ang seremonya,
Ilang beses daw naglakad ng pabalik-balik ang ama niya sa harap ng altar dahil sa sobrang kaba. Pagdating namin sa simbahan ay agad kong naramdaman ang kakaibang saya at emosyon sa paligid. Punong-puno ng mga bulaklak ang bawat gilid ng simbahan at napakaganda ng kabuuang ayos nito. Nakaupo na rin ang mga bisita at marami sa kanilang nakangiti habang naghihintay ang pagsisimula ng seremonya. Nang magsimulang tumugtog ang musika, ay huminga ko ng malalim bago dahan-dahang naglakad papasok ng simbahan. Isa-isang lumingon ng mga tao sa direksyon ko. Ngunit ang tanging hinahanap ng mga mata ko ay ang lalaking naghihintay sa dulo ng altar. At nang makita ko si Lucero ay tila nawalang lahat ng ingay sa paligid. Nakatayo siya ron habang nakasuot ng maayos na itim na suit. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin niya inaalis ang tingin sa akin. At kahit medyo malayo pa ako ay nakita kong namumula na ang mga mata niya. Napangiti ako. Habang papalapit ako sa altar, lalo kong nakitang emosyon sa kanyang muka. At nang tuluyan akong makarating sa harapan niya, marahan niyang hinawakan ng kamay ko na parabang natatakot siyang baka mawala ako kapag binitawan niya. Napakaganda mo. Mahina niyang sabi. Ikaw rin naman. Super duper gwapo mo. Nagpatuloy ang seremonya at tahimik naming pinakinggan ng pari. Habang nagsasalita ito tungkol sa pag-ibig, pagtitiwala at habang buhay na pagsasama, ay hindi ko maiwasang lingunin si Ella na nakaupo sa unahan. Nakasuot siya ng magandang damit at masaya niyang pinagmamasa ng bawat nangyayari. Ngunit nang magtama ang mga mata namin, nakita kong umiiyak na rin pala siya habang nakangiti. Mabilis naman niyang pinunasan ang mga luha niya at ngumiti ng malawak. Pagkatapos naming magsuot ng singsing, ay opisyal na kaming ipinahayag na mag-asawa. Agad na umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong simbahan. Napatingin ako kay Lucero at nakita kong tuluyan ng bumagsak ang isang luha mula sa kanyang mata, hanggang sa hinalikan niya na ako sa labi. Nang magsimula kaming maglakad palabas ng simbahan bilang mag-asawa, agad kaming sinalubong ng masigabong palakpakan at pagbati mula sa mga tao. Nasa gitna namin si Ella na parehong hawak ang mga kamay namin habang napakalawak ng ngiti sa kanyang muka. Bago kami tuluyang makasakay sa sasakyang magdadala sa amin sa reception, marahan akong hinila ni Lucero palapit sa kanya. Ano yun? Natatawa kong tanong. Tiningnan niya ako ng ilang segundo na para bang gusto niyang kabisaduhin ang bawat detalye ng mukha ko. Pagkatapos, marahan siyang ngumiti. Alam mo bang matagal ko itong ipinagdasal? Ang alin? Yung makita kitang naglalakad papunta sa akin sa loob ng simbahan. At bago pa ako makasagot, marahan niyang hinawakan ang pisngi ko. Maraming salamat dahil bumalik ka. Napangiti ako habang pinipigilan ang mga luha ko. Sabi ko naman sa iyo babalik ako. Pagkatapos nun ay yumuko siya ng bahagya hanggang sa magkalapit na ang aming mga noo. Mahal na mahal kita, Vian. Mahal na mahal din kita, Lucero. At sa araw na yun, habang unti-unting lumulubog ang araw at napapalibutan kami ng mga taong mahal namin, tuluyan naming sinimulan ang bagong kabanata ng buhay. Bilang isang buong pamilya na pinagbuklod hindi lamang ng pagmamahalan, kung hindi ng pagpili sa isa't isa araw-araw. Wakas!